Nagulantang ang publiko sa isang kontrobersyal na ulat na nag-ugnay kay unang ginang Liza Tarasmang sa isang kilalang drug lord. Lumitaw ang aligasyon matapos umanong masangkot ang pangalan ng unang ginang sa mga komunikasyon at transaksyong nagsasabing personalidad. Sa kabila ng matinding batikos na nanatiling tikom ang bibig ng Malacanang, ngunit may mga ulat na si Pangulong Kuting Jr. ay nagpahayag ng intensyong ipaubayan na lamang ang isyu sa mga otoridad upang linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, labis na ikinadismaya ng Pangulo ang pag-ugnay sa kanyang asawa sa isang kriminal na sindikato. Gayunpaman, inatasan umano ni Kuting Jr. ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Ilang senador at personalidad naman ang nanawagan sa unang ginang na magsalita at linawin ang kanyang panig sa gitna ng patuloy na usapin. Habang naghihintay ang taong bayan ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang, patuloy na lumalakas ang mga panawagan para sa transparency at accountability na nanatiling palaisipan kung paano harapin ng Administrasyong Kuting ang krisis na ito na naglalagay ng kanilang pangalan sa sentro ng kontrobersya. Ang mga susunod na hakbang ng Pangulo ay magiging kritikal sa pananatili ng tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Para magkaroon tayo ng clean and honest election. Pero yung pala, mga kaputa, mga jutang ginina, binaboy, ginagotay, binudol tayong lahat. Yung pala nakipagsabuatan sa Smartmatic. Diba? So yan ngayon mga palangga, at ngayon ang ina-appoint nila, mga kawatan, mga adictos benedictos na katulad nila. Sabi nga ni Amy, walang trabaho yung kapatid niya, never nagtrabaho. Imagine mo walang trabaho noong 2016, paano nabuhay? Siyempre, yung mga pera galing sa pagnanakaw. Kawatan ang pamilyang Marcos. Tapusin nyo na yan. For 52 years, yung mga nagsisisigaw, katulad ni Virus, ni De Lima, lahat ng mga liberal party, ngayon kaalyado na nila. Anong ibig sabihin yan? Mga walang credibility, mga walang kwentang tao yung mga yan. Dahil yung laban nila for 52 years, katulad ni Virus, na ang Marcos ay diktador, ganito, ganyan, nagpa-appoint pa sila. Anong ibig sabihin? Pare-pareho silang magnanakaw. Sabi ni Trollbuster si Martin Araneta, smuggling ng agri. E di ba yan nga ang isang dahilan kung bakit tinanggal si Clarita Carlos at ngayon na kay Tambaluslos ibinenta na rin niya yung kanyang kaluluwa. Okay? Isa yan sa kanyang sa Nika report. You know that already mga kababayan. Ngayon, gusto nilang tanggalin si Inday Sara. Okay? Dahil sinasabi nila ng itong mga young guns na ito na nawawalan na raw ang tiwala ng mga tao ay mga Marcos loyalist kay Inday Sara na bumoto kay Inday Sara because of Marcos Jr. Hoy mga ulol. Unang-una, mas malaki ang boto ni Inday Sara, mga young guns. Si Bangag Jr., kaya lumaki ang boto dahil nakipagsabuatan sa Smartmatic. Andyan ang affidavit ni Atty. Glenn Chong na bakit hanggang ngayon ayaw kasuhan ni Lisa Tanas na sinasabi mismo nilagay sa affidavit na si Lisa Marcos ay nakipagsabuatan o nakipagkunaives sa Smartmatic para dayain ang ahlalan. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas. Pero ayaw kasuhan. Pero ang gustong tanggalin si Inday Sara na mas maraming boto kasi baka malapit nang magtunay matuluyan sa Code Blue si Bangag. Tandaan ninyo, last year nag-muscle spasm ang Adictos Benedictos at nataranta si Lisa Tanas. Kaya ngayon gusto nilang tanggalin si Inday Sara para pag bumulagta si Bangag ay papalit si Tambaluslos. Ganon yun, mga kababayan. Bakit na ito ay nag-ano na ito? Teka lang. Natumba na yung aking ano. Pakayos ka yung phone ko. Baka mapunta na sa kawalan. Ngayon,
Sabi ni Aguila ng Mindanao, sa totoo lang Palangga, Marika, masakit sa dibdib ang ginagawa ng mga Marcos sa mga Pilipino. Totoo ka dyan, pero huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, talo na kayo. Dahil ang ginagawa ngayon ng mga bangag, kinakausap yung mga kritiko nila. Diba? Si Atty. Glenn, yung sinabi niya mismo, sinusubukan nilang i-win back gamit ang pera ng bayan. Hindi pumayag si Atty. Glenn Chong. Kasi ang target ni Tambaloslos ni Lisa Tanas, yung mga bangag na ito, durugi nila ang mga Duterte. Paulit-ulit kong sinabi niyan sa inyo noong 2023 pa. Ito na ngayon ang nangyayari, mga palangga. Puro pagpupolitika. Di ba, ginawa nila ng kwento na si Inday ay nagbi-beach-beach doon sa island ng Calagwas ba yun? Anong island yun? But anyway, 6:30, sabi ni Inday doon sa kanyang press conference, yes, napunta siya doon sa lugar na yon, pero hindi para maligo or something. Nandoon siya para i-reach out ang taong bayan. Right? Dilawan Cabal Damaso, use MSM on their powerful weapon. Ano daw? Powerful weapon to topple down the Duterte and conquer the world, sabi ni Jennifer Kadungag. Exactly, mga palangga. Sabi ni Dolores Gagarin, huwag kayong mag-alala ma'am, baka mauna pa si Tambaloslos. Huwag tayo padala si Tambaloslos, ang crocodile father ng Congress. Siya protektahan nila ni Kimbo Abante Beres. Nakita niyo yung sila, yan, nabanggit mo pangalan. Nakita niyo si Abante nagdila-dila na parang akala mo, kadiri, di ba? Pastor pa yan. Tapos nagpapakita sila, speaking of that, mga pangalan na yan, mga palangga, lahat halos sila dyan. Lahat ng high-end cars. Mga kababayan, kung ang inyong kongresista ay sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, malaki na nga yung nilagay natin. Kung sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, hindi po yan kayang bumili ng mga designer watches na nagkakahalaga ng 3 million, 5 million, 20 million. Hindi yan kayang bumili ng mga high-end cars katulad nito ni Abante. Hindi kaya nilang bumili ng mga malalaking resort ng mansion. Kung hindi ninanakaw sa bahay, hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala ba kayong awa sa inyong kinabukasan? Di ba? Marcos Bacacon, sabi ni Noli D. Luistro is New Dilima. O, nakita ko pa yung si Luistro. Nag-PDA sa kanyang asawang, my God, para silang mga baboy ramo na naggali ka na gano'n. I don't know kung kailan yun. Wala ba itong mga kahiyan itong mga ito naglalaplapan sa harap ng taong bayan? Nakita niyo yon? Yung Luistro na yon? Naglalaplapan siya ng kanyang, yung asawa niya na pareho silang galing sa ano yun? Ano yun yung lubugan ng baboy? Ano yun? Hindi ko maisip yung word. Okay? Sa basakan. Alright. Yung dating mahirap na si Kimbo, first time naging congressman, biglang yaman sa 2 years lang. Sabi ni Kenneth TV. Exactly. Si Kimbo ang pinaka masalaulang halimbawa, not maganda pinaka-brutal o salaula o jijimonyong halimbawa na mula sa tricycle nagchichinas, mula sa kanyang bag na kabaduyan, na makikita mo ang larawan ng pagiging payak niya nung nakaraan at biglang nagkaroon ng artista van. Biglang nagkaroon ng mga mamahaling relo. 5 million, 10 million, mga diamanting kumikinang. Yan po ay galing sa dugot pawis ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi kayo makakain, di man lang kayo makabili ng prutas. Kaya dapat, I wish mabura ang lahat ng mga ito sa politika. Whatever, kung ano man yung means para mabura to mga ito. Pero you know what? Sabi nung kausap ko kanina, alam niyo, sabi sa akin, kung gusto nyong Amerikana, kung gusto nyong matapos yung problema ng Pilipinas, isang malaking revolusyon. At tapusin, wag pabalikin. At sabi ang mga Marcos, parang katulad dun sa family sa Russia na binura yung mga pangalan nila, I forgot the name. I think parang
ginornog pa yata sila. Anong year yon? Sino nakaalam ng history na hindi natin na-research ba? Parang ginornog ang buong pamilya at yung mga apelyido nila ay hindi na pwedeng gamitin, di ba? Dahil sila ay isang malaking salaula o kahiyan doon sa kanilang bayan. Romanov, thank you. Sabi ni Unfiltered, thank you Palangga. Di ba? Nakita ninyo? Ito rin dapat yung ginagawa sa the Romanovs. Thank you Palangga. In 1917, sabi ni General Manager. So ito rin dapat ang ginagawa sa mga pamilyang Romualdez, Araneta, Marcos at lahat ng mga kawatan. Kung sila talaga ang pinaka kasama nyo na yung mga dilawan. Okay? Na kumakampi sa kanila ngayon. Binubura sila dapat sa lipunan. Bakit? Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay tumatangis, walang pamasay, walang pangkain, walang panggamot, ang mga pamilya ninyo, ang buwaka ng Inang Marcos ay nagbayad na pinapalabas na kunyari galing sa kaibigan na nagbayad ng duran-duran for estimated 1 to 1.5 billion, included yung transpo, airfare, everything, private plane, lahat, wala pa yung paglamon ng kanyang birthday. Habang kayo ay nagpapakahirap, sila ay gumagastos ng milyon-milyon. They don't care about you. Kahit ang bunganga ni Duterte in the past, nakita ninyo, hindi ginawa ni Duterte. Yung lechon lang ni Duterte. Nang nag-birthday si Duterte, di ba? Ginawa niyang issue. Pati media, ginawa niya ng issue. Nagpalechon lang si Duterte. Kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalechon. Pero si Duterte, nung nag-birthday, ginawa niyang issue. Pero yung nagduran-duran, si Bangag Jr., wala, tahimik yung mga buwaka ng ina. Sabi ni Palangga, ano kaya yung video? Pwede nga baka tsok-tsakan ni Satanas yun. O another polboronic, or pwede din yung heavy luggage. So may bala si Inday. Kaya dun sa mga, alam mo yung iba kasi, parang, nawala na ako na pag-asa, marupok kayo. Ibig sabihin, hindi matibay yung inyong paglalaban. O ibig sabihin, you are not fighting for your country. You are fighting for your self-interest. Katulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng mga senador. O ngayon, nag-release si Bangag ng kanyang Senate slate. Ano Senate slate niya? O tignan mo, andyan si Manny Pacquiao. Ano ang sabi ni Manny Pacquiao? Pag ako nanalo, hahabulin ko si Imelda Marcos, pananagutin ko. Remember that? Kaalyado na ni Pacquiao ngayon. Nasa slate. So don't vote for Pacquiao at all. Dahil unang-una, na wala namang alam si Pacquiao, di ba? At wala siyang paninindigan. Dahil sinabi niya ang mga Marcos ay magnanakaw. Well, di ba sinabi ko sa inyo, yung property nila, that was last year, ang aking isa sa mga expose na ayon sa ating puting ahas, yung property ni Pacquiao, dyan malapit sa Malacanang, ay nirerentahan ng mga bangag malapit sa Malacanang para pag sila ay nagbabangag, rumbuhan nila. Kasama si Amy Marcos. O dyan, yung kapatid niya. Wala rin kwenta yan. Kaya nga sabi ko, si Inday Sara, huwag ka nang magpa-budol kay Amy. Well, sinabi naman ni Inday Sara na never again, no more Marcos. Nakikita niyo mga hinayupak na ito? True. Pang-boxing lang si Pacquiao. Hindi pwede sa magaling siya sa boxing. Pero Pacquiao, kasama ka ni Marcos, nasan ang kredibilidad mo? Paniniwalaan mo pa ba ang isang Pacquiao na minsang sinabi niya na ipakukulong niya ang mga Marcos? Si Imelda, ako nga nagalit nga ako sa kanya nung time na yun, nung nasa budol, nasa budol fence pa ako . Tapos ngayon, nakipag-alyado sa mga Marcos. So titignan ninyo, ito yung mga taong walang kredibilidad na hindi naninindigan katulad ni De Lima, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na anti-Marcos sila, na sa sinapupunan pa lang sila ng nanay nila, anti-Marcos na sila. Pero nung nabigyan ng pwesto ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga kamag-anak, ay tumahimik na. So ano po ang ibig sabihin niyan mga palangga? They are not for you. Don't vote for them. Para sila sa kanilang pansariling interes. Sabi ni Palangga, what about Abby Binay?
Basta lahat ng mga kaalyado ni Bangag Jr., huwag niyong iboto. Ibig sabihin, we okay lang sa kanila na pinamumunuan tayo ng isang addictus benedictus, authenticated bangag na si Marcos Jr. When I say authenticated bangag, authenticated here in the States na si Marcos Jr. ay authenticated addictus benedictus. Ayaw nga mag-file ng case eh. Okay? Puro pumunta sa India. Yung kanilang, not really pumunta sa India. Pumunta sa app, yung kanilang authentication. I talk about that last night. Diba? Bakit ayaw ni Marcos Jr. na magkaso kay Maharlika dito sa deepfake at ng ni Gibo, ni DND, ng NBI, lahat about dito sa video na ito? Kasi ayaw takot si Marcos na malitis dito sa Amerika. Kasi once Marcos Jr. filed a case against me na sinasabing deepfake ang video, doon magsisimula ang tunay na bakbakan. Baka doon ma-force siya mag-drug test. At makikita, not only that, doon, dahil sabi ko nga sa inyo, ang analyst ay willing mag-testify sa bangag na ito. Ngayon, yung ginagawa nila kay Sara ay nakaka-alarma sa part nila, sa atin hindi. Alam mo, the more na tinitiran na si Sara, the more na nahuhubaran silang lahat. Na bakit sila nagmamadali? Bakit gusto nilang si-impeach si Sara? Di ba may 4 years pa sila kung naniniwala sila na matatapos nila yung kanilang dali lang palangga. Ano nangyari dito sa isang sa isang computer ko? Nakaharang yung dali lang. Okay. Ngayon, mga kababayan. Okay? Baka sila nagmamadali kasi baka matsugi boom boom na si Bangag. Sa inodoro lahat, ang line-up ni Bangag, tingnan natin kung sino yung mga nakalagay pa sa line-up niya. Abalang-abala sila. Diba? Abalang-abala sila dito sa eleksyon. Imagine mo, katatapos lang 2 years ago. Magti 3 years na ang eleksyon, mga palangga, at binudol tayo ni Bangag. Eleksyon na naman ngayon. So sila ay abala sa pamumulitika. Abala kung sino na naman ang upo sa eleksyon kasi ang target nila hindi to help you. Ang target nila ay budget. Ang pera, ang taxpayers' money, kung paano nila kakamkamin, kung paano nila uubusin ang pera at kung paano kayo manglilimahid sa kahirapan at tuluyan ng inyong pamilya, ang inyong mga anak ay magiging addictus benedictus. Yan ang inyong pakatandaan, mga palangga. Another thing, okay? Sino pa yung mga inano nila? Sino yan? Sulat nyo nga dyan, yung nakalagay sa slate nila. Okay. Tignan natin, Marcos Slate. Okay. Marcos Slate. Ang hayop na ito. Abalang-abala sila, mga palangga. Ito sabi to. O breaking news. O sino to? Yung Magic 12 nila, si Abalos nang ngumingiwi din. Ayan, yung Abalos, di ba sabi ni Benjo Fernandez, 3K bawat isang botante sa Marikina ang ibinigay ni Kimbo para iboto siya sa pagka-mayor ng Marikina. O namigay daw ng 3,000, sabi ni Palangga. Okay, si Benjo na nag-comment, according sa kanyang source ay nagbayad ng 3,000 kada botante. So ganun na lang paulit-ulit. At yung mga binayad nila sa inyo na galing din sa kabanang bayan ay babawiin nila. So wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat hinahayaan ninyo na Bangag ang namumuno. Sino pa yung mga nila dito? Okay. Si Abalos, yang si Binay, o yang si Pia Cayetano. Ano ang sinabi ng kapatid ni Pia Cayetano na si Alan Cayetano? Di ba mga anti-Marcos sila? Sabi ni Alan Cayetano noong 2016, Vice Presidential, habang sila ay nagdi-debate at nagsasalita si Marcos, ano sabi ni Alan Cayetano? Baka pati minuto ko, ninanakaw mo. Tapos ngayon, under sila sa isang slate. Ibig sabihin, ulitin natin, mga kababayan, walang paninindigan ng mga Cayetano, sila ay para sa... Kung ako,
na sinabi ko, yung si Bangag Jr. na yan, over my gorgeous body, hindi na ako muli sa kahit sinong Marcos ang magsusuporta o magpapabudol. Kasi once na ginawa mo yon, na alam mo sa sarili mo na mambubudol, magnanakaw, kawatan, addictos, kidnapper, smuggler, tapos all of a sudden, babaliktad ka. Wala kang credibility. Kaya lahat ng mga tumira sa kay Bangag na naniniwala na si Bangag ay addictos benedictos, na sila ay diktador, manggugurgur nung panahon ng tatay niya, at biglang bumaliktad na sila ay kaalyado ni Bangag, huwag ninyong paniwalaan yung mga taong yan kasi walang kredibilidad yan. Ang ibig sabihin yan ay para lang sila sa pera, connection, o para sa power. They are not for you. Kasi ako, minsan na akong binudol ng mga buwaka ng ina. At hindi muli ako magpapabudol o magpapauto sa kahit anong halaga dahil they offered me. Nung hindi ko tinanggap, death threat ang ibinato sa akin ni Lisa Tanas ng mga bangag ng kampo nila. Hindi lang yon, Armenian, okay, at mga fabricated cases at mga pangharas. Kasi hindi nila ako nakuha sa bribe galing sa Kabanang Bayan, tirahin na lang natin, magpadala na lang tayo ng manggugurgur sa Amerika. Yan po ang ginagawa ng gobyernong ito. Pag hindi ka nakuha sa bribe galing sa Kabanang Bayan, tatamnan ka o kakasuhan ka ng tambak-tambak na kaso gamit ang pera or igugurgur ka. Hayop ang sabi ni Palangga, sabi ni Ignes, hayop yung Abalos na yan. Okay? So wala kayong mga kababayan, may mga nasabi, hindi ka ba napapagod? Hindi. Ba't ako mapapagod sa mga inayupak na to? Dahil pag napagod ka, napagod lang ako sa kasiyahan actually. Kapag napagod kayo ang talo. Inuubos na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang pera ninyo ni Tambalusos. Lahat sila sa Kongreso at sa Senado habang kayo ay hirap na hirap. Pero yung iba sa inyo, wala kayong pakialam. Yan ang problema sa Pilipinas. Wala kayong pakialam na kokontento kayo sa 3,000 binabayad sa inyo. Okay? Pwede yan tanggapin ninyo pero wag yung iboto. Paulit-ulit na lang tayo. Ang mga elderly natin na may 500 ba, yung binibigay sa inyo, yung mga never nakapag-work sa buhay, 500 pesos na monthly na binibigay sa inyo, na hindi nyo pa rin natatanggap, kakapiranggot na lang. Okay? Yung pangbibigay ng ayuda, yan ay early vote buying. Vote buying na ginagawa ng bangag na ito. Kung hindi po kayo kikilos at hindi kayo gigising na okay lang sa inyo na mga buwaka ng inang mainstream media ay nakipagsabuatan kay Marcos Jr. na ikubli ang pag-appoint kay Michael Ma bilang special envoy to China. No documents at all. But Michael Ma is enjoying the diplomatic perks and enjoying the smuggling business, which is yan nandyan, pinatawag yan, nasangkot sa smuggling hanggang ngayon, January 2023, magdadalawang 2023, yes, magdadalawang taon na, ikinubli sa taong bayan at in-expose ko sa inyo, ang media pinagtakpan din, di ba? Ang pag-appoint sa Amerikanong si Paul, wala kayong ginagawa. Then hindi ko kasalanan kung bakit ganyan ang hirap na dinadanas ninyo. Sir Zorro, thank you. And now, yung pagbenta ng ginto.